kasi makakaipon ka lang. Guys, kaya niya to. Ngayon, malaki na yung panganay ko, grade 8, ay bunso, grade 8. Kaya masisave mo talaga yung pera. Lalo pang humina ngayon ang piso laban sa dolyar sa 59 pesos and 46 centavos na siyang pinakamahinang level sa kasaysayan. Magandang balita ito sa mga pamilya ng OFW, pero iba ang sentimiento ng mga negosyanteng May kanin bumibili pala. ng raw materials at gas sa ibang bansa. Di ko kaya gawin yung kabilang side. Makaapekto sa presyo ng ilang Ang ganyan lang. We are dependent on materials that we do not have. Most of them are imported. Wait, kaya niya to. Is going up. So these are all affecting prices. Para sa isang analyst, wala pang dapat ipangamba na Okay. mas makatutulong ang bababang palitan para mapalakas Ay, laki ang bilang ko. domestic consumption dahil makikinabang dito ang OFW families at mga nagtatrabaho sa business process outsourcing o BPO sector. It will be supported by remittances as well, BPO inflows, and of course the PSPs help when it comes to supporting the peso as well. Ayon sa palasyo, wala rin dapat ipangamba sa ngayon. Epektuan nila ito ng mga Ha? nangyayari sa ibang O, panoodin nyo pa. at dahil din sa flood control investigation na nakaapekto sa ekonomiya. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, Gagya ito. kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong magpagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomiya. Dagdag ni Castro, laging nakabantay ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa paggalaw ng piso